Pagkwentuhan natin itong tumitinding labanan ni Rimulya at Roque. Ha? Labanang Rimulya at Roque tumitindi. Sino ba ang mananaig sa labanang ito? Sa huli, sino ba ang magwawagi? Ayan, magandang pag-usapan ito ha. Ha? Piko na rin itong si Rimulya kay Roque. Ha? Ito kasing si Roque mayabang din eh. Ha? Sabi ni Roque, ang yabang ni Roque ito. Sabi ni Roque, ayan yan mga kabunyog. Oh. Sabi ni Roque, come and get me. You? mayabang na hamon ni Roque kay Rimulya. Sabi ni Roque kay Rimulya, ikaw, Secretary of Justice Rimulya, nadadalawahan ka na ng fake news ha? Sabi ni Roque, nadadalawahan na raw na fake news si Rimulya. Ang una daw, nung sinabi ni Rimulya na mayroon siyang multiple passports. Wala naman daw siyang multiple passports. Fake news daw yon. Pangalawa naman daw ngayon, itong sinabi ni Rimulya na denied ang asylum application ni Roque sa the Netherlands. At nandun na ito ngayon sa bansang Germany, linalakad ang kanyang panibagong asylum application. Sabi ni Rimulya. Kaya sinagot siya ni Roque, Rimulya, dalawang fake news ka na. Kung talagang totoo ang sinasabi mo, come and get me. Yun ang hamon ni Roque kay Rimulya. Kaya tumitindi ang labanan ng dalawang ito. Ngayon, sabi naman ni Rimulya, ay wag na nating pag-usapan si Roque, irrelevant na yan. Hintayin na lang natin. Sabi ni Rimulya, irrelevant na daw si Roque. Pati ang Malacanang nagsabi na rin, nag-react na rin si Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire Castro, ready na kami sa iyo, Roque. Ayan. Anyway, ano ba talaga kasing nangyayari? Alam niyo mga kabunyog, kung kayo'y laging sumusubaybay sa aking talakayan, bago nagsalita si Rimulya, nagsabi na ako na lumalabas na nga ang balita na denied ang visa application ni Harry Roque. Hindi visa application, asylum. At nakita siya, nandun siya sa Germany kasama ni Maharlika. So may mga lumalabas ngayon na balibalita. Linalakad na ba ni Roque yung panibago niyang diskarte doon naman sa Germany? Kasi nasa Frankfurt siya. Siya mismong nag-announce niyan. Nasa Frankfurt, Germany siya. Kadidiscuss ko pa lang yan, sabi ko, hindi natin kumpirmado ito kasi ang source natin, isang nagngangalang Mr. Vega. Hindi ko tanda yung pangalan ni Vega eh. Si Vega ay isang Filipino citizen na nag-acquire na ng Dutch citizenship. Kaya Filipino-Dutch. Filipino-Dutch citizen ito. Si Vega. Itong si Vega, ito talaga yung aktibong nagkakampanya na wag i-grant ng gobyerno ng the Netherlands o ng Dutch government ang asylum application ni Roque. Inu-oppose nito ni Mr. Vega. At ayon dito kay Mr. Vega, ayon sa kanyang reliable informant galing mismo sa loob ng Dutch government, June 10 na-desisyon na ng Dutch government yung asylum application ni Roque at denied ito. At tinuturn over na siya sa Germany kung saan ito yung bansang nag-issue ng kanyang Schengen visa. Yan yung sabi ni Mr. Vega. Kaya lang ako, nang nilive ko ito, sabi ko, wala tayong confirmation. Ang source natin itong si Mr. Vega. Pagka-live ko noon, nagpa-interview naman sa media si Rimulya. Ang sabi ni Rimulya, ni Boying Rimulya, Secretary of Justice, mayroon daw silang information na denied na nga talaga ang asylum application ni Roque. At ito'y linalakad ngayon ang bagong application sa bansang Germany. Galing na yan kay Rimulya. Ang problema, hindi rin natin alam saan galing yung information ni Rimulya. Kung ang information ni Rimulya ay galing sa mga kumakalat sa social media, ayan lang. Yun ang problema ni Rimulya doon. Yan ang problema ni Rimulya doon. Kasi dapat galing sa reliable source ang kay Rimulya. Galing sa official channel. Halimbawa, yung embahada natin sa the Netherlands, doon dapat galing. Ang problema, kung yung impormasyon ni Rimulya galing doon kay Vega rin, na source din natin.
At least ako naman kasi hindi official ng gobyerno. Ano tayo, vlogger tayo. Oh. Kung nga kahit vlogger, hindi ako nagsasabing ito confirmed dito ha. Hindi ako nagsasabing ganun. Maalala niyo ang aking mga vlogs. Sinasabi ko ang source ko ay ito. Ngayon si Rimulya, talagang sinabi niya denied. Hindi niya naman sinabi kung sinong source niya. Kaya lang, ah, ah, nung lumalalim ang issue na ito, hindi rin siyempre ilalabas ni Rimulya yung ano niya, yung source niya. Pero sabi naman ni Yusek Claire Castro ganito, ang secretary, ang Department of Justice ay may mga ano yan, may mga sources yan. Mayroon yang intelligence mayroon yang ahensya na nagsasagawa ng intelligence. Oo nga naman, yung National Bureau of Investigation nasa ilalim nila yan. Yung Bureau of Immigration nasa ilalim yan ng DOJ. Kaya sa totoo lang, maraming ahensya, maraming resources, maraming personnel na magagamit si Rimulya para makumpirma talaga ang status ni Roque. Hawak niya ang NBI, hawak niya ang Bureau of Immigrations. At ang NBI pwedeng makikoordinate yan sa Interpol. Kaya anyway, hindi na kasi dinitalye ni Rimulya yung source niya eh. Basta ang sabi ni Rimulya, mula sa informasyon niya, denied nga ang application ni Roque. Ngayon, ito namang si Roque, nagyayabang. Hindi totoo yan. Fake news yan. Come and get me. Kaya tumitindi ngayon ang labanan ng dalawa. Tumitindi. Pero sino ang nananaig? Sa ngayon, sabihin na natin na dahil wala pang confirmation kung denied nga ang application ni Roque, wala pang official confirmation, nangingibabaw pa si Roque ngayon. Nakakatawa pa siya ng ganyan. Pero ang tanong, sino ang magwawagi sa huli? Sa tingin natin, ang magwawagi dyan sa huli, si Rimulya, ang gobyerno ng Pilipinas. Parang katulad din yan kay Tebes. Naalala natin si Tebes, nagmamayabang din noon si Topacio, nagmamayabang din noon si Roque. Si Tebes. Sabi nila, "Wag niyong sige, paulit-ulit kayo, sabi niyo, madadala na sa Pilipinas si Tebes," sabi ni Topacio. Hindi, panalo kami sa korte Panalo kami sa korte ng Timor-Leste. Oo nga naman. Nanalo nga naman sila sa korte sa Timor-Leste. Sila Topacio noon. Kaya lang nung bandang huli wala na-deport pa rin si Tebes sa Pilipinas. Wala nang nagawa sila Tebes, wala nang nagawa sila Topacio. Bakit? Ang problema kasi dito sa mga taong ito na wanted sa Pilipinas, tulad ni Roque sa kanila Tebes, ang nagagawa nila, ginagamit nila yung mga bansa. Yung mga bansa kasing pinuntahan nila, tulad ng the Netherlands, Europe, doon sa mga bansang yun, talagang grabe ang pagpapahalaga ng the Netherlands at saka ng mga bansa sa Europa pagdating sa asylum seekers. Pagdating kasi sa mga asylum seekers, talagang talagang tinutulungan yan ng mga bansa sa Europa. Halimbawa, di ba sila Juma Sison, sila Luis Halandone, yung mga komunistang galing sa Pilipinas na pumunta ng the Netherlands, nag-political asylum sila dyan sa the Netherlands. Grinant yun. Pero yun naman talaga kasi, totoo namang political asylum seekers yun. Hindi talaga namang wanted sila sa Pilipinas dahil sa pagiging mga komunista nila. Ibig sabihin, talagang lumalaban sila sa gobyerno. Gusto naman talaga nilang ibagsak ang gobyerno. Sila, may warning na noon kay Juma Sison na kapag bumalik siya sa Pilipinas, papatayin siya. Katulad noong 1987, pinatay noon si Lian Alejandro. Pinatay si Lando Olalia. 1989 yata yun si Lando Olalia. Mga leftist yan. Hindi pa nga yun mga komunista, mga pa lang yun, mga leader ng mga makakaliwang grupo, si Lian Alejandro. Ang may kagagawa nun yung mga RAM, yung mga grupong associated sa RAM. Ngayon, nang present yun nila Juma Sison doon sa bansang the Netherlands, nakumbinsi ang the Netherlands na kailangan natin itong tulungan kasi pag pinabalik to sa Pilipinas, baka patayin ang mga ito. Yun yung totoong political asylum seekers.
Pero itong si Roque, hindi naman yan ginigipit dito sa Pilipinas. Hindi naman yan winawanted ng military para patayin. Hindi yan tulad nila Juma Sison, nila Luis Alandone. Ayun talaga, delikado. Papatayin sila ng mga military. Wanted sila ng military. Pero itong si Roque, wanted ba siya ng military? Hindi na wanted ng military yan. Tumakas lang talaga yan sa Pilipinas dahil sa kasong kriminal. At ang kasong kriminal niyang kinakaharap ay qualified human trafficking. Yun. Kaya ito, pag nakita ito ng the Netherlands, ang ginagawa kasi ni Roque, sinasamantala niya yung mga batas ng Europe at ng the Netherlands. Doon kasi sa the Netherlands at sa Europe, talagang grabe ang pagpapahalaga sa human rights. Alam nyo, kahit si Duterte, yung mga pagtrato kay Duterte ngayon na makatao, dahil yan sa mga batas sa human rights ng Europa. Ang Europa, grabe ang pagrespeto sa human rights. Dito sa Pilipinas, hindi nirespeto ni Duterte yan nung presidente siya. Dito sa Pilipinas, hindi nirespeto ng gobyerno ni Duterte ng spokesperson patong si Roque. Maraming beses nilang nilabag ang human rights. Kaya nga sabi ni Roque nung presidente siya. Sabi ni Duterte nung presidente siya, wala sa akin yung human rights na yan. Yung mga European Union na yan, wala yan. Walang human rights sa akin dito sa Pilipinas. Bahala kayo sa human rights nyo. Diba? Pero ngayon, ano ang ini-enjoy nila at ginagamit nila sa Europa? Human rights. Diba? Nung nandito sa Pilipinas, nung presidente si Duterte, namamayagpag sila, walang human rights kay Duterte noon. Galit nga si Duterte sa Amerika, galit nga si Duterte sa Europe. Bakit galit si Duterte sa Europe? Ay kasi daw yung mga human rights na yan ng Europe, wala naman yan. Huwag nyo kaming pakialaman dito sa Pilipinas. Sa amin dito, walang human rights. Pero pagdating ngayon sa Europa, ano ang ini-invoke ng abogado ni Duterte? Human rights ni Duterte. Ano ang ini-invoke ni Roque doon? Kaya nag-a-apply siya ng political asylum doon. Human rights niya. Linalabag daw ang human rights niya. Ang yayabang ng mga ito. Matapos nilang baliwalain ang human rights dito sa Pilipinas nang sila ang nakaupo, ngayon human rights ang ginagamit nila sa ibang bansa. Di ba? Napaka-ipokrito. Napaka-ipokrito. Sa totoo lang, kaya mayabang si Roque, kaya mayabang kasi nga, alam niya na sa bansang Europe, sa mga bansa sa Europa at sa bansang the Netherlands, grabe ang pagpapahalaga sa human rights ng tao. Tingnan nyo, nagrarally nga yung mga DDS dun sa the Netherlands kahit siguro naiistorbo na ang mga Dutch. Pero hinahayaan nila. Bakit? Ay kasi demokrasya yan eh. Democratic country ang the Netherlands. Democratic countries ang mga bansa sa Europa. So hinahayaan nila yan. Pero sa totoo lang, maraming mga Dutch citizen siguro na ano na rin. Naiisturbo na. Pero hinahayaan lang nila. Kaya ano ang ginagamit nila Roque ngayon sa kanila Duterte? Yang human rights ng bansang the Netherlands, human rights ng European Union. The same human rights na binaliwala nila Roque at nila Duterte nung panahong sila ay nasa Pilipinas. Di ba? Sana ma-realize yan ng Dutch government. Sana ma-realize ng ICC. Anong dapat ma-realize ng Dutch government? Na hindi nagre-respeto ng human rights yung mga nandyan. Si Duterte hindi nagre-respeto yan sa human rights. Si Roque binabastos niyan ang human rights. Dati human rights lawyer yan. Pero nang spokesperson yan ni Duterte, binastos niyan si Laila de Lima. Yung mga biktima ng war on drugs ni Duterte, talagang binaliwala niya ni Roque. Sana makita yan ng Dutch government. Sa tingin ko makikita naman nila yan. Kaya lang, ano na ngayon ang mangyayari? Sa huli dyan, ang magwawagi dyan, si Remulla at ang gobyerno ng Pilipinas. Marirealize din yan ng Dutch government, hindi ito totoong asylum seeker. Piki at ipokrito itong si Roque. Sana ma-realize nila yan. Kaya nga tama yung ginagawa ni Mr. Vega, yung Filipino Dutch citizen na talagang hayagang kinukontra ang ni Roque, ang application ni Roque. Salamat na lang at may mga grupo na sumusulat sa Dutch government, pinapaabot ang oposisyon sa application ni Roque. Nagyayabang si Roque. Bakit nagyayabang si Roque? Bakit malakas ang loob niya? Kasi alam niya na ang mga bansa sa Europa, yung bansang the Netherlands, grabe ang pagpapahalaga niyan sa human rights. Grabe ang pagpapahalaga niyan sa mga political asylum seekers. Ang kailangan lang na ma-realize ng Dutch government, ng the Netherlands,
na iyan si Roque hindi totoong inaapiyan sa bansang Pilipinas. Ginagamit lang yan ni Roque ang application niya sa asylum, political asylum, dahil tinatakasan niya ang qualified human trafficking niya sa Pilipinas. Yan din ang yan din ang bansang the Netherlands, mahalaga sa kanila ang human rights. Pero ayaw din ng bansang the Netherlands ang human trafficking. Kung mga bansa sa Europa, ayaw na ayaw nila ng human trafficking. Kapag ang kaso mo ay human trafficking, mabigat na kaso yan. Lalo pat qualified human trafficking yan. Pwede pa, welcome pa sa Europe, welcome pa sa the Netherlands kapag ikaw ay komunista. Bakit? Maluwag ang demokrasya nila eh. Ang demokrasya sa Europan. Kaya nang nag-political asylum si Juma Sison saka si Luis Halandoni, tinanggap doon. Kasi doon, kapag nag-apply ka doon, komunista ka, mag-a-apply ka ng political asylum, madali nilang matanggap. Pero kapag ito, ang kaso mo pala sa Pilipinas, human trafficking, qualified human trafficking ka pala, delikado yan. Hindi pagbibigyan niya ng bansang the Netherlands. Yan yung dyan. Kaya tayo, nagiging fair lang tayo ng discussion dito. Ako, maalala nyo, hindi ko sinabi na denied na nga yung application ni Roque. Ang sabi ko, may mga balibalitang denied. Ito kasing si Rimulya, talagang sinabi niya, denied. Hindi rin natin alam ang source ni Rimulya. Pero sabi nga ni Yussi Claire Castro, huwag nating maliitin ng DOJ kasi mayroon niyang mga ahensya na may intelligence gathering. Tama nga naman, ang Bureau of Immigration under yan ng DOJ. Ang National Bureau of Investigation under yan ng DOJ. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, malamang may mga information si Rimulya na hindi natin alam. Hindi niya naman i-reveal yan. Pero sa darating na araw, pag lumabas na ang kumpirmadong balita na denied nga ang application ni Roque, yan, hindi na yan makakapagyabang si Roque. Kaya sa bandang uli, ang magwawagi din dyan, hustisya. Ang magwawagi din dyan, katotohanan. At si Harry Roque, hindi yan nasa panig ng katotohanan. Sa ngayon, pa siya, nagagamit niya pa ang batas ng the Netherlands. Pero sa bandang huli, hindi yan. Okay? So, medyo sabi ni ni Rimulya, wag na natin yan si Roque pag-usapan, bahala na. Darating ang time, mahuhuli din yan. Nagsabi na rin yung undersecretary, yung Yusek ng DOJ, mayroon na silang naiisip na ibang paraan kung paano maaaresto si Roque at mapapanagot sa mga krimen dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, yung yabang ni Roque, umiinit na rin ang ulo ni Rimulya. Siyempre, naiinsulto siya. At habang naiinsulto si Rimulya, lalong titigas yan kay Roque at gagawin nila ang lahat. yan. Kaya, abangan natin ang susunod na kabanata. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi nito ni G-Bars TV Vlog, klaro ka, bias ka, Boy Inso, Rimulya ka. Kasasabi ko nga lang sa kanina. Anong sabi ko kanina? Ang problema rin kasi kay Rimulya, nagsabi siya na denied ang ang asylum application ni Roque, pero wala naman siyang source. Baka ang source niya, yun din source natin, yung si Mr. Vega. Di ba sabi natin yun ang hindi maganda? Kung DOJ secretary siya, salita siya ng ganon. Paano nyo ngayon masasabing bias ako? Pinipresent ko nga yung pros and cons eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. May na bias ba tayo? Hindi. Pinipresent natin ano yung sinabi ni Roque, ano yung sinabi ni Rimulya, anong tingin natin? Anong tingin natin? Ganyan tayo mag-discuss dito sa ating kape at kwentuhan at mga talakayan. Yan mga kabunyog. Galit na naman sa atin yung mga DDS dito. Alam nyo, galit ang mga DDS sa atin dahil tayo yung pag nagdi-discuss tayo, real talk tayo. Kung anong totoo. Yan ang aasahan nyo sa akin. Sa Attorney Insurrecto, ang aasahan nyo kung ano yung totoo. Real talk tayo. Hindi naman tayo hawak ng Duterte. Hindi tayo hawak ng Duterte. Hindi rin tayo bayaran ni Marcos at ni Romualdez. Inaakusahan tayo ng mga DDS, bayaran daw tayo ni Tambaluslos. Mga kabunyog, bayaran daw tayo ni Tambaluslos. Di kung bayaran kung tao tayo ni Marcos at ni Romualdez, nanalo na sana yung party list ko. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Wala. Anyway, hayaan natin tong mga DDS na ito. Okay? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan.
Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.